months? Ini gamitin lang din yun. Yung kasi yung interval. Nagets ba? Nagets ba dito sa point na to? Kung paano kinuha yung contour lines? Nagpa-assignment ka ito. Teacher lang tan. PS kami lang ng teacher. Sige, try ko pa. Sa bali, teacher, wala hangan ni Gan, hangan ni Zay. Sa teacher mo, yung teacher mo, walang garong din. Bakla. Kung doon na pagpa-assignmentan na. Para naman make sure na nasa tamang daan tayo. Para kasi make sure na tama yung mga isohyte na create natin. Pansin nyo si 20, ang area na given is 35. So siya yung pinakamaliit na area. Dito sa nagawa nating isohyte, ito lang yung area ni 20. So, tama. Next na pinakamaliit si 35. So, ito si 30, ito si 35. Ang area ni 35, ito. So, parang, mas malaki pa rin ng konti si 35. Tama? Kumpara kay 20. Next is si 30 to 35. Ito yung area ni 30 to 35. Yan. Medyo malawak siya. Tama? Kumpara kay 35 and above. Next, 200C, 30 to 25. So ito, malawak, 200. So ibig sabihin yung isolate, yung contour lines na na-create natin is ayaw din sa area. So tama yung nagawa. Gets? Yan ang alam, J18, 20, pwede ka pag-nakisa. Given siya. Di ba si catchment ko at ito? So si B mo dito is 18, yung precipitation niya. Annual precipitation ni B mo sa station ng B is 18. So technically yung value ni B mo dito is 18 rin. Pero sa isohyte, since given dito na 5 mm yung interval, magka 5 mm tayo. So ang next kay, di ba ang next kay 20 naman is si 15, which is hindi natin siya alam kung saan siya somewhere dito. Tapos kay 35 naman ang next is 40. Tama? So may 40 ka din dito, di ba? Oo. So nandito siya. Kasi si 26, 42. So nandito si 40 mo. Outside na siya nung catchment. Ito si 40. Ilagay natin siya kasi kailangan to sa computation eh. Since ang given na interval is si 5, para makompute natin yung precipitation ni 35 below, ay greater than 35. 35 plus 5 divided by 2. Ay? Hindi, 35 plus 40 divided by 2. Kasi ang next kay 35, si 40. Tama? Hindi mo pwede, doon kasi sa other references, ang ginagawa nila is, dinidivided by 2 na lang nila doon. Kasi nga, may mga precipitation pa dito. So, kailangan natin i-consider yun. Pero, since given na 35 yung interval, kukunin natin yung next or yung susunod na interval kay 35, which is si 40. So, 35 plus 40 divided by 2, yun yung magiging value ng precipitation mo dito. Ano lumabas? 37.5. 37.5. Ito. Given yung range, pag-add mo na lang divided by 2. Ito din, talang na data, ikabil na no J35 ang barang na J35 divided by 2. Hindi siya pwede. Magkakaroon ka ng error dun sa estimated precipitation mo.
Kasi nga kapag 35 over 2 mo to, so sinasabi mo yung next na susunod dito is 0. Tama? Kapag direkta over 2 mo to, hindi mo siya dinivide kay 40, ang assumption mo dyan, yung susunod na precipitation mo dito or susunod na station mo dito, 0 yung value ng precipitation nila. So, ibig sabihin walang ulan dito. Yun yung gusto mong sabihin kapag divided by 2. So, kaya ang next na reasonable na gawin is i-plus mo siya sa susunod na rin na interval, which is si 40. Ito, given na pag-add mo lang divided by 2. No, ano din kami, lang less than 35. Pag less than 35, hindi na siya pwede kasi papasok na siya dito. Tama? Ang less than 35, At least in question mo. Palay mo yung travel research. pero papasok siya dito. Next, anong value nito? 32.5. Ito, 27.5, 22.5. O, ito na naman. Less than 20. So, ano yung consider mo dyan? C, 15. 15 plus 20 divided by 2. 17.5. Yan, pag nakuha natin yung value ng precipitations nung area na nakuha natin, makukuha na natin si average precipitation sa given na catchment. Same formula lang sila ni Yusef. Summation of I of BI times AI over summation na Sabi mo lang, tayo medyo over 2. ito, try natin. Ano ba ito? Diba the over 2 na ito? Over 2. Hindi nyo, di ba? Ay, nabak na ba sa Pagkunin mo ito sa area. Nag-gets ba kung bakit pinag-aadan pinag-divide? Yun, ang principle kung bakit pinag-aadan pinag-divide, yung bakit natin kinukuha yung precipitation dun sa range na yun. Kasi at this area, bounded siya ng dalawa. Tama? Bounded siya ni 35, bounded rin siya ni 30. So, kukunin mo yung average na precipitation dito sa area na to. Kaya, kinukuha si 32. Kaya pinag-a-add tong dalawa, dinidivide by 2, magiging average. So, ang average precipitation mo sa area na to is si 32.5. Kaya siya kinukuha. Dito naman, 35, ganoon rin yung principle niya. 35, bounded siya ng another precipitation sa area na to. Okay? Kaya kinukuha yung next na range divided by 2 para makuha mo yung average precipitation sa area na kinocover niya. Gets? Ayun, ano yung average precipitation? Using yung formula. calcium. Times mo. Compute nyo, ano yung average precipitation? 35. 35 point. Sakto lang ang 35. 35 mm. Walang halong point. Mga alam point. So, ang average precipitation is 35. Ngayon, anong advantage na kay cycle kay TSM? Yung? Ayun, mas accurate siya. Kasi nga, kinoconsider niya yung contours ng equal precipitation. So, pwede mo masabi na sa ISOI, kinoconsider niya yung elevation ng lugar. Kasi nga, di ba, sa precipitation, may biases sa elevation. Tama? Dahil sa orographic effect. So, kapag mas mountainous or mas mataas yung elevation, mas prone ka to precipitation.
Kasi nga may orographic effect ka na kinoconsider. Ngayon sa isocital, kinoconsider yun. Kasi equal lines yung equal contour lines yung chinecheck niya. Plus yung area na sinasakupan ng contour line na yan. Gets sa isocital? Sometimes. Anong hindi nyo na-gets dyan? Tanong nyo lang. Wala na dyan. Ano ba? Taktik na sila mo ba? Hanggang saan dia ba? 35? Ah! 37 mit yan. Gabi man lang din dito. 20. Manang saan mo? Ano? Magkawin lang yung code. 26. Takman, takman. Hindi, Joshua, may mesa lang itin mo. Piman plus Hamumin kami. 520 pa yung ano, yung overall area. Hamumin kami, yung dat, P1 plus P2 lang yung cabin na. Summation ka rin. Ay! 520 na overall na. Hindi. Ha? Buenche. 26 yan. 26. Okay sa ba? 26.63. Oo, 26.63. Wala lang yun. Mas daw pakarap. Alam mo yun? Pareho tayo. Sobra lang din kami. Saltibay. Nuggets? Bunak na yun. Inaras natin. Wala ka ilang muna. Ah? Ang anak ng kadalan. Uy, baka makasama iba. Just, tatang ka ano? Just. Nalido ka. Ano? Pinapalay ka. Ayaw ka daw pa. Tumayo ka daw, malido ka. Gawin ka lang, gumastos nga. Magpagpapay para sa nila. Assignment kanya. Ha? Kaya naman yung mga sala. So, amin niyang one. Amin niyang subject. Ay, amin niyang lesson. Teacher. Oo. Teacher. Anong next? Yung next. One. Normal yun lang. Normal kung J pa. Next naman, yun yung sa Ano ba? ano ba? Ano yan eh, summation na? Kapay Ano talo. ba? Tapos ano na lang? Probability distribution. Normal kung J lang. Normal din yan. Normal. Yung lang lang. Normal pati kami naman. Letter sa slide. Wala naman sa exam. Basta Wala teacher. naman sa exam. Yan, yan, yan. Ano? Equation para sa optimal number ng stations. Ngayon sa isang catchment, ina-undergo natin siya sa ANOVA para makita if merong variability. Pag nagkaroon ng variability dun sa lugar na ini-study mo, pwede mo sabihin yung hindi enough yung stations na nandun. So, ginagamit din si ANOVA para malaman kung magkakaroon ng variability dun sa stations. Ngayon,
Ang problema sa ANOVA, sinasabi niya lang na yung data mo may variability. Pero hindi niya sinasabi kung saan dun sa data. Kaya, yung sinabi ni Sir, ginagawa si post hoc analysis. Yung post hoc analysis, madedetermine mo kung alin dun sa data mo yung may variability. Kung alin dun sa stations mo yung may variability. Ngayon, bakit CRD yung ginagamit, hindi yung RCBD? Yung sinasabi ni Sir na randomized complete block design. Hindi mo kasi pwedeng i-block yung precipitations. Paano ba yung block? Yung sa isang station, sa area na to, ito, isang block. Pangalawang block, ito. Hindi mo siya pwedeng i-blockings. Kasi nga, ang rule of thumb sa hydrologic, sa precipitation data natin, is galing sila sa isang population. So, saka lang tayo mag-blockings kapag masasabi natin na yung isang lugar is different population dun sa other. Kaya, ginagamit lang natin sa ANOVA is si completely randomized design. Kasi nga, ang assumption, galing sila sa isang population. So, paano natin treat yung precipitation? Ang pag-treat ng precipitation is hindi siya population, mean. Always ang ginagamit sa standard depth at sa mean, si sample. Kasi ang kinoconsider dyan is hindi mo makukuha lahat ng data simula nung una. Kahit pa 100-year data yan, ilang billion ng Earth, ilang taon na, di ba? Nasa billion years na. So technically, hindi mo siya masasabing population. So sample lang talaga ang ginagamit. Hindi siya, hindi population mean, hindi population SDEF. Kasi sample lang. Ngayon, sa ANOVA table, ito, pinakita ni Sir. Wala na tinitingnan si source, sum of squares, Ito lang po. yung Sum of square. tapos, Ano nga number? Ito number 4 niya? Dapat yun ang number pala niya. 4 or 3. Ito yung number. Ang baka GT. Ay, 2 for game, 2 for game. 3 game ko tayo dito. Hindi niya pa in-reject. Kung po nag-reject. Yung TSS. Again, S. Square. Sum of square. Square. Sum of square. MS. DF. Sino mo? MS. DF nga kung sa tinuro ni Sir, Kaya DF, the best road. degree of freedom funds. sa tinuro kasi ni Sir, ang nilagay niya dun sa sources, si treatment station, pati experimentation error. Medyo malilito tayo dun, tama? Kaya ang gamitin na lang natin is between treatments FS? MS? or between MS. station, Mean of square. TSS. Sum of square. Freedom. ayan dear, kung ba yan, Sir, dun sa ginamit kasi ni Sir dito is yung treatment station, experimental error, pati total. Mas madali kapag ang gagamitin natin dito sa sources, between stations, within stations, tapos yung total. An error na. Ano bang sinasabi nitong between stations? Ang tinag-guess mo dito sa between stations, kunyari si station A, tapos si station B. Ang kino-compare mo kay between stations is itong dalawa. Pag within stations, yung data na nakukuha mo dito, 1, 2, 3, 4, 5. Itong data na nandito, yun yung kino-compare mo kay within stations.
So, yun yung problem niya kay ANOVA, di ba? Hindi mo alam kung saan talaga siya nagkakaroon ng variability. Pwede nagkaroon siya ng variability within dun sa mismong station mo, or may variability in between sa station. Ano ba? So, between A at B, may pagkakaiba, or between dun sa data mo sa loob ng isang station, may pagkakaiba. Hindi natin alam kung saan, kaya ginagamit si post-hoc analysis. Yun hindi natin discuss ni Sir Ben. Yung ANOVA lang. So yun lang ang pinopoint out ni ANOVA. Pag na-compute mo yung F, compare mo siya sa tabulated. Pag mas mataas yung computed mo kay tabulated, ibig sabihin may variability ka. Okay? Tapos yung possible variability mo, ayun nga, pwede mong sabihin na kailangan ilipat yung isang station kasi masyadong malayo yung precipitation value, or magdagdag ka pa ng isang station para mas maging clear yung average ng isang area. Ngayon, paano po nitong DF? Ano yung mahaba? Give an example. Shit, wala nang choke. May choke ba dyan? Wala nang choke. Jo. Dita tingnya. Jini, dita abong. Aja maniting nga na. Nyamut. 15. Mata kayo nito na bigat. Ay, may tepe na bigat. Pasayin ka no Rabi, tapos check mo doon. Pasayin ka yan. Ay, nako! May nagarami pa nito. Ito balik. Parang David, masaya sa mga Total minus Ay, choke. Luod ka pa damdama? nabulot ko pa lang. Define Ano oras ka gawin ngayon? Iba naman kayo? Ay, alas una? Alas una? Tanda kayo tulod? Tapos, orayin na ka manan. Ano ba? Sir, minus pa rin pa yun yan. Give the different rainforest. Yan. Sa ANOVA table, ang kailangan natin si yan. So, ang hit natin dito, i-square natin lahat. So, kailangan mo ng station A, squared, station B squared, station C squared. Compute nyo to. Sorry, video. Compute nyo na. Station A. Ay, may tamot, di ba? Di ba isa? Ganun yan. Square na rin. Wala na. Boy. Square ko yan. Square mo. Square ko day 8. Square 7. Sino sa B? Yung A square. 7. Square mo to. Lalabas dito. Si B. Sino sa B? Yes, kaya nagpurata.
Ilan? Sa A. 7744. 7744. Sa 9216. ano? 9216. 9216. Same. 9216. 90. 8100. Next sa B. 117. 11449. 11449. Next. 12769. 12769. Hindi, 144. 141. 117 Eka. 13689. 13689. Ha? 126. 15876. 15876. Next. 112. 12544. 12544. Station C. 57 Street. 2349. 2. 3. Ay, 3249 ayan. 3249. 12769. 12769. 19881. 19881. 9216. 9216. Yan. Next. I-sum nyo to. Summation nyo to, nito. Yan. Pag-isam. Sam. 370. Ano na? 370. 370. Ito. 462. 407. Ito. Ilan? Wala ni calculator, hindi ko alam. 34276. 34276. 276. B squared. Ito last year ko. 45115. 45115. Ito. 5295. Ano? 5? 295. Nagtagpala po eh. 529. 5358. I-divide ko yung 53. 558. 558. Ayan o. 558. Ay, 558. 5358. 53558. Yes. And then, Dahil sa bali. Yun. next. Ngayon next. Di ba nakuha natin yung ano niya? Squares. Sam. Nakuha natin yung squares. Nakuha natin yung summation. Ang next na kukunin si grand total. Sam C. Grand total. Pag-add nyo lahat to, yun si grand total. Pag-add. Stations? Ito. 370 plus 462 plus 407. Sige, munti ko tignan Where is total. the total? 1239. J formula na. 1239. Pesos. Si Magtanis. test tama? Magtanis. Ha? Okay. Ang unang kinukuha madalas sa ano ba table, yung total, source ng total variation mo. Para makuha yung SS total, mag-equal siya sa summation nito, summation of x squared Minus CF. minus CF. grand total over n. Yung n, Ay, susakto. itong n na to is yung total number ng data mo. So, per station, may 4 ka na data. Tama?
So 4, 8, 12. So ang n mo dito is equal to 12. Yun yung n. Pag small n, sa statistics pag small n, yung replication. So sa isang station, ilan yung data? 4. So ang small n mo lang dapat is 4. Gusto na ano dito yung grand total. JN nga dapat mag-treatment. Nag-add na rin. Yung n is total number ng data. Tapos, Ito, rungot. 12. Si n na maliit is parang replicate siya. So ilan yung data mo per station? Ito. So, Ay, okay ito. Gets? So ang SS total, lagay ko na yung equation dito. Ano ba? Total is Yung G over M na yan is yun yung sinasabi ni sir na gravity. Hindi, si CF yan. CF. Coefficient factor. Coefficient of freedom. Coefficient factor, CF. Juben. Saan mo na algebra total? Saan mo na algebra total? Hindi, yung CF correction factor. total pagkakasa sa 70. Medyo magkaiba ng konti dun sa process, sir. Pero parang mas pinagaling. Eh, pag-plus mo. So, ano SS total? Rungot ni Romar. Hindi, ito, ipag sa SS total, dahil mo na to. Tama? Si grand total, nakuha mo na ito. Ito, i-divided by 12 mo. I-minus mo dun sa sum nito. Wala, hindi ba mag-i-square yun? 1, 3, Yan. 2, 8. Yeah? Square kasi si sir. Kasi F. Ay, squared. Squared plus squared. Kaya mo siya naman yun. Square mo yung grand total divided by total number ng data. Tapos yung summation ng x squared mo, i-minus mo dun. Compute natin. 4, 9, 1, 9. Tapos ko pa kayo. Ilan? 4, 9, 1, 9. Hindi ni over na 88 square, 96 square, 96 square, tapos na siya. Hindi, pag-plus mo na lang to. Kasabay mo na lang sila, di ba? Pag-plus mo na lang. Isurat mo, Joshua. Isurat mo. Pareho ba na lang sagot? 5,022.5. Sakto? Nag-gets ko paano ko Square mo lang. Apo, lagay mo. O, tapos. Yan, next dito eh. Nag-gets? Gets ko paano ko Makulad. pesos. Sige man, yun. Sige bagam. Sige man, bagam. Sige man. Sige, sure man. Nag-gets ba? Pagpa-plusan din yun, di ba na expert ka pagpa-plusan din lang total. Pagpa-plusan ka ron, 3, 4, 2, 7, 6. Manujik sa Plus, square. 5, plus, 4, 5, 1, 1, 5. Manujik sa square. Minus, Ano X? minus, Ang combo. Kung nga pag-aadong data pag-aadong direction na yung x squared minus the total square plus 5,000 pa. Ako wala Treatment. Test treatment.
SS treatment nga eh, formula na treatment with error. Okay, oh. Datan, dari metan mayroon A squared. I-minus mo dito gaya, i-complete i-minus mo dyan. Rested na dito. All over. Dahil ito i-minus mo dyan. Complete ito eh. May computation na dito, i-minus mo dito. Set A, set C. Set B na, mayroon. Okay. SS treatment. Naon set A. Kita ulit. First time na mga Muna nga, muna na ito CF gamin. So, Nagets? ito yung answer na calculating. Pag yung man. Nag-gets kung paano kunin ang SS total? Next, CSA, si within stations na tayo. Dito na tayo sa within stations. 796.76. Ayan. Lang. Itong sa wala. Dito sa within stations, para makuha lang natin yung sum of squares niya. Dito tayo magbe-base. Ito. For example, si station A. Ano yung sum of squares ni station A? SSA. Magiging, ito, summation ng STA squared over total ng ilang number ng data size ng station over n. Diba? Yung n natin is number of data per station. Okay? So, CSS within, magiging summation lang siya ng SS. Ito. So, gawin nyo muna sa station A. Ano ang sum of squares sa station A? Ito, divided by 4. Ilan? 8, 5, 6, 9. Si station B. Si sum of squares sa station B, ito, divided by 4 lang ulit. Ilan? 13, 89.5. Yes, sir. Ito, si 4511 divided by 4. Yun yung sum of squares ni C. 11278.75. 112, 78. 78.5. 0.75. 0.75. Ngayon, pagka-add mo lahat to, ito, SSA, SSB, SSC, yun yung magiging sum of squares mo within dun sa station. Ano na ba yung minus GCF? Hindi. Dun sa ginawa kasi ni Sir, Pagpapalasan lang? pagpaplasin lang. Nag-minus pa siya sa CF. Kasi nga nag-minus din siya sa dito sa TSS, dun sa taas. Pwede natin i-minus, hindi natin i-minus kay correction factor as long as hindi tayo magma-minus kay between station. Okay? So, yan. Pag nasum mo yan, yun yung ilalagay mo dito kay SS within. SS within. Okay? Next, si between stations, ang magiging one lang yan is SS total, SST minus SS within. Between. Ito, di ba may na-compute kang value nito? Ah. Na may na-compute ka rin nito. Pag minusin mo lang, yun yung magiging value ng SS between stations. SS total. Ayaw. Minus SS within ng station. Ilan? Wait. Negative 1487. Nagets? Negative. Yeah, positive yan. Negative
mo. Mas malaki dapat yung SS total. Oo. Divide 9 Yeah. sa correction factor. Tingnan mo. Ang daray lang, hindi kalman. Pinakapal yung... Yung minus mo lang na correction factor. Ang daray lang, hindi kalman. Wait. Ano lang. Dapat hindi mag-negative yan. X squared is... Nagkamatomate ko. SS. Mga negative nito. Kung SSA lang hindi. Ay, negative pa din. Sunod pa lang to. Oo nga, no? Baka balik ka. At baka may... Ilan? Baliktad. Correction factor na tapos na yung correction factor. Pagod, hindi kami bored. Nag-negative. Negative nga yun. No SS total mo nung nabasbasin. Nagsusulat ka. Magpagtik na. Ako kanya. Bossing. Iba na si treatment. Grabe ka naman eh. Wala lang eh. Ano yung nakuha niya sa ano? Dito. 33237 for 25. 3327. Sabi mo 8,000. Ano yung pagkuha na nila ng SS total? Ewan mo. Hindi na lang pinreserve. Kaya lang. Error letter. Saan ito eh? Ano ba kayo, di ba yung pinipot na? May mali. Tayo. Yan yun yun, hindi na natin reserve. Diba? Siyempre, automatic. So, value. Hindi ginamit ni sir. 3 and 4. Hindi na nagamit ni sir. Pero, Ay, kailangan na. Usap din. Makina. Kaya total ng ano SS? pero, Minus. Naman yan, just total. Pero ba? Minus SSD. Formula din. Naman kung pagpasok sa SSA. Tapos yung damag-damag na. Huwag lang kami magbalag. Basta man minus din. Wala ka man. Hindi man. Makumanap lang. Aray, dantak din. Alam ko na. Bukan man. Balik. Yan eh. SW. May Dito kulang ang sa... agamin. May kulang dito. Dibe. Ano yan eh. Wala na sa tikura. Ito. Ito dapat siya. sino? Sino na tayo? Sino na tayo? Yan dapat. Kunak mo pa pa man. Ito di error niya, ito di niya. Ni-score ka rin sa isa na. Nakaway-bahay ka mga pick up at the time na lang tayo. Sakto. So ito, square mo muna to. Divided by 4.
minus dito. Ito, minus yun. Ha? I-square mo pa yan? Diba, square mo to? Divided by 4. Yun na to. Tapos ito, si A, minus yung nakuha mo dito. Ha? Kasano? Minus sa 3. Ilan? 1 point. Nasa pa? Amang mo, galing ka. Ulit! Ha? Nag-gets? Baka CF beta. Ito. Per station to ah. Hyper station dati. 197. Ito, 1. Kinalakas ano. Ito. May isang pa yato, dahil almost 1 hour. Over 4. Ulit. Hindi nagtakot naman. Gawin pa. Ilan nakuha nyo dito? Ba't 3,000 plus? 4.115. Plus 1, 7, Number 2. SSB. Sakto naman. Ilan? 3,702.75. Pag-add nyo, yun yung CSS. Mali. Nang mas ano? Ilan? Saan layta? Saan layta? 0.75. Yan, magiging positive na dapat yan. 3950.75. 39? Yung total, minus yun na compute dun. Minus. Ano? SSBG? Ilan? 0.65? Negative lang tama. Against? An ang negative. Nung kas ano dahil tayo yung wala nga 51. 370 minus 342? Sa ano din? 51. 51 370. J squared. 13,000. Minus JGF na 150. Hindi minus mo to eh. Apay gawin nga 51. From the sa dahil yung order. Ajay ni. SSA. Ano? Ay, what's up? Ay, daily gaming. Yes, is a gaming natin yung... Juven, picture ko man. Ay, sa bali rin yung... Di last day to eh? Di ko ni Sir ito eh. Okay na. Tas SS. Good, ito eh. Sige. Ilan? SSX. Ito eh, tapos na. Against? Ilan to? Tagang di over 4 eh. SSBD. Ilan? 2? 1,071. 1,071. Point. Yamit. Nagets ba yung ano pagkuha ng sum of squares per station? Nagets? I squared yung dito. 10-1. Sakto. Okay. Come on. Nagets? Kung paano mo din yun? There's a... Yung SS per station. Sum of squares per station. Kulang yung ginawa natin kanina. So, para makuha mo yung sum of squares per station, yung summation nung, di ba na-square mo na yung per station, yung value niya. Kunin mo yung sum nun, i-minus mo dun sa hindi pa na-square, squared mo ulit over total ng number ng data per station. Kaya lumabas na 51 dun. Okay. Nagets? Diba? SSBD. After mo din station. Juben, papit. Jean, sulat na tayo. SS. Hindi kinipyan tatay. Ang gulo nga ay gaga mo. Jean, kinipyan na tatay ang paper mo.
Saan mo sulod niya? Di ay sa Bali ka ron. Sa Bali ito eh. Gets? Basta Pero pag ate, within sulat ko, amin. stations, sum of squares per station. Pag between stations, pag mamainasin mo na lang ng dalawa. Total. Basta lagi mas malaki si sum of squares total kaysa dito kay sum of squares within. O, dito otis SW. Plus within 75. O, tapos dito. Gets? Okay. So, yan ti within EJ yung Yung within, pag SSW. itong SS within, pag ano to, SSW. Pag ano lahat ng sum of squares per station. Doon kasi sa ginawa ni sir, ano to, TSS treatment total, sum of squares Subsagory. per station. Ano? Pagdilak mo sa Doon sa ginawa ni sir, Kidnap. pinagsum niya lahat ng TI. Minainas niya sa CF, di ba? May notes ka kayo, sir? Madali ba yung naging pagod? SSA. Nangyari yun, right? 4 years to. Same lang po tayo ng data, except pareho 5022 SS treatments. Ba't nag-negative Ay, pa? 20 na ito. Dapat hindi yan mag-negative pa. Kaya hindi mo siya i-minus dapat kay CF kasi nag-negative siya. Tingnan mo to nag-positive. Sumobra-sobra ka na. Kasi negative days. Oo, kasi negative magpo-positive. So dapat hindi mo siya i-minus ng CF. Pag ang gagamitin mo is yung ito. So huwag mo siya i-minus ng CF. Yan, nag-gets yung pagkuha ng SS total. Nakuha ka sa sum of squares. Nag-gets, nag-gets. Oh. Ito ang DF naman. Dito lang ni Mama. Ito ang DF, pag mamainasin mo lang yung total ng number. Sa DF total, Basag lang. yung total number ng data minus 1. Yun yung CDF total mo. CDF ng within stations, total number ng data minus total number of replicates or ilang data per station. Diba 12 data ka, tapos per station mo 4. So ito is 12 minus 4, 8. Ito naman is total number ng data sa isang station minus 1. Kaya 3. So 13 di dalawa. Si MS, ipag-divide mo lang yung nakuha mong sum of squares kay DF niya para makuha mo si MS. Ganun rin kay within. Kukunin, i-divide mo to dito, yun na si within naman to. Ay, hindi. Ilan nakuha niyo ano? Ilan nakuha niyo dito? 357. Ito, sa between stations, 35, 7.166666666. 357.166. Say times number 66. Ito, Wait lang. 0.16 din. 493.84. ano? 493. 490.84. 84. Sa F computed, i-divide mo si between kay within. Estimate divide by 37.5. 1. Within din. Station is 8. Within din. Within the lower. Within? Within. 0.7232. Ano? 0.72. 493 point? Point 7232. 7232. 72. So yan, sa mababa. Ibig sabihin, di ba sa ano ba,
gumagawa tayo ng hypothesis. Yung tinatawag nilang null at si alternative. Anong sinasabi nila na hypothesis? Ang sinasabi nila null hypothesis, walang variability doon sa data mo. So, ibig sabihin, si station A equal kay station B equal kay station C. Sa alternative naman, ang sinasabi niya is meron kang difference. May inherent variability doon sa station mo. So, station A is not equal to station B. Not equal to station C. Neta NO. Null hypothesis. Yan. NA. Walang variability. Jadi 3 times 7.6. Neta NA. Yung meaning na. Ano pa NA? Hypothesis lang neta NO? None? Hypothesis. Unity. Ay, null? NU. Paano null? Siya. Pero sa precipitation, madalas nang kinoconsider natin is si 95% or si 0.05. So paano tumingin ng data sa F-table? Ito is 1, 2, yung ano lang, numerator over denominator. So titingnan mo dito, ang DF ang basis dito So dito, ang DF ng numerator natin is si 3. So titingnan mo yung 3 dito, 1, 2, 3. So ito, titingin tayo dito. Ang DF naman yung denominator natin is ito, which is 8. So titingnan mo yung number 8 dito. 3 at 8. So ang lumabas is 4.07. So ang F is 4.07. Ito yung F value na calculated. Ito si F value na tabulated. Yan. So pansin nyo, mas malaki si tabulated kesa kay computed. So ano ibig sabihin? Kapag ganyan, i-reject natin si alternative. I-accept natin si null. Pag in case yung na-compute natin is mas malaki computed kaysa sa tabulated, i-reject ngayon natin si null. Ang accept natin si alternative. Ang ibig sabihin nun, may variability dun sa stations mo na kinoconsider. Na-gets? Ano? Yes? Itong null hypothesis, parang standard yan. Parang gusto mong sabihin, di ba syempre sa ANOVA, ang question natin is yung pagkakaiba ng stations. So yung variability. So technically, ang null, ang sinasabi niya is walang variability. Kaya pwede mong i-state mathematically yung hypothesis mo na yun. Pwede mong sabihin na station A equals B equals C. Ngayon si alternative naman, ang gusto niya sabihin is merong variability dun sa mga data mo. Kaya pwede mo siyang i-write ulit as mathematical equation na station A is not equal to B is not equal to C.
So, ganyan yung magiging mangyari sa hypothesis mo. Kasi ba? Yung pag-reject at pag-accept ng hypothesis is nakadepende dito sa F value mo. F value na computed at F value na tabulated. Si tabulated, parang titingnan mo siya dun sa set ng F values. Si tabulated, numerator, df ng numerator over df ng denominator. Numerator mo, si between stations. So, ang titingnan mo dito na data is 3. Ito. So, kunyari 3 to. Titingnan mo yung 3. Tapos titingnan mo yung 8. Kasi 8 yung df mo dito, di ba? Sa denominator. Titingnan mo. Kung saan sila nag-meet, yun yung F tabulated mo. Yung base dito sa F tabulated is 4.07. So, mas mababa yung na-compute natin na F. So, ibig sabihin, yung sa station na kinonsider natin kanina, walang variability. Yun lang yung sinasabi niya ng ANOVA. Ulit mo. Nabandog din man. Anong part mo? Dito sa DF. Ito ang DF. Bandugan din niya. Ito, pagkita lang siya na sa table. Yan yung example ng mga table. Ito yung example ng F-table. Hindi tabular. Ito. Yan, ganyan ang example ng F-table. Dito kayo magbe-base dito sa ANOVA. F-table ang tawag dito. Itong F-table, hindi siya pwede sa lahat. Nakadepende siya sa allowable error mo. Kapag 1% yung allowable error mo, titingnan mo yung table na may 1%. Itong table na to is 5%. Kasi yun yung kadalasan na ginagamit natin na error sa precipitation. 95% degree of confidence. So kapag 95% yung degree of confidence mo, ang allowable error mo lang is 5%. Tama? So yung titingnan mo is yung sa 0.05 na table. Ito. Ngayon, sa table kasi na to, may values sa taas, may values rin sa baba. Yung value sa taas, ang titingnan mo dun is yung df ng numerator, which is 3. Di ba? Total number ng replicates is 4 minus 1, 3. So within naman, yung sa denominator mo, ang df niya is total number ng data minus replicates 8. So titingnan mo dito, 3, titingnan mo sa hilera ng 3, ipag-meet mo siya sa hilera ng 8, kung saan sila nag-meet, yun yung magiging F value ng tabulated mo. Yun yung lumabas si 4.07. Kaya 4.07 is nandito sa table na to. Okay? Yung F computed, yan, sa process na yan. Ngayon, sa pag-testing ng hypothesis or kung ano yung i-accept or i-reject mo, nakadepende dun sa F values. Kapag yung F value computed is greater than dun sa F value na tabulated, i-reject mo si null hypothesis. I-accept mo si alternative. So kapag mas malaki yung F computed mo kaysa kay F tabulated, ang sinasabi nun sa data natin, may variability. Okay? Ibig sabihin yung sa stations na kinoconsider natin or sa data set na kinoconsider natin, merong inherent variability. Pero hindi natin alam kung saan. Kung within ba dun sa stations or between dun sa mga stations, hindi natin alam. Basta alam natin may variability. Pag ngayon, yung F tabulated mo naman is greater than sa F computed, accept mo si null. Si null, ang sinasabi niya, walang variability. Okay? Yun na yung sinasabi. Walang variability. So, dito sa dataset na to, sinasabi niya is walang variability. Ayun, kapag tinanong ni sir, anong gagawin kapag may variability? Pwede nating sabihin na hindi optimal number yung hindi optimal yung number ng stations. So, ibig sabihin, dapat mag-add pa tayo ng station. So, hanapin natin kung saan lugar pwedeng mag-add para mawala yung variability dun sa isang catchment area na yun or sa isang basin. Data lang ang table.
Yung mga Sa table na may ka. Standard to. Yung F-table, standard yun. Para siyang Z-score. Sa Z-score, di ba standard rin yung na-set ng data? Table. Ganun rin sa F-table. Standard to. Meron siya sa akin. Meron siya sa akin. Nakikita mo rin. Nag-gets ba dito sa ano ba si RD? Pwede. Nag-gets? Kasi nung anong gagawin mo? Ito, kung papansinin nyo kapag ikaw compare nyo sa statistics, di ba usually sa statistics ang ginagamit na salita is replicates at treatment. Kaya doon sa ginamit ni Sir is treatment pati experimental error. Yung experimental error, ang katumbas niya is itong within stations. Yung treatment is, ang katumbas niya is yung between stations. So ang kinakonsider natin sa hydrologic data or sa mga precipitation data, ang magiging treatment mo is yung stations. Ang magiging replicates mo is yung data mo per year. Ito yung magiging consider mo as replicates. Itong station A, magiging treatment 1. Station B, treatment 1. Station C, treatment 2. Yun yung parang pinagkaiba ng statistical terms sa hydrologic data. Yun lang. Pero sa process, in terms of process, similar lang sila. Magkaiba lang sila ng parang definitions. Kaya ba yun? Gets? S1 na. Gets? So yun, summary. Ano yung steps sa ANOVA CRD? Steps. Pag given ka ng data, ang una mong gagawin, i-square mo muna lahat ng data. Kunin mo yung squares niya. After mo makuha yung squares, kunin mo yung summation. Summation ng raw data at summation ng mga squares. Pag nakuha mo na yung summation nun, kunin mo yung grand total. I-add mo lahat na yun. Pag nakuha mo yung grand total, pwede mong kunin yung correction factor. Kanina hindi na natin kinuha yung correction factor. Direct na natin siya dito. Ito, katumbas na si correction factor. Pero pwede mo na siyang hindi kunin. Pwede kang rumekta dun sa sum of squares total. Di ba nakuha mo na lahat ng data na to? Next na gagawin mo is gawin mo na yung ANOVA table. Ang tawag dito is ANOVA table. Ito. Kung separate na table dito, ANOVA table. Next na gagawin mo na i-fill up mo na yung ANOVA table. Una, madalas ginagawa is yung sa total mo na. Sum of squares total mo na. Pag nakuha mo na yung sum of squares total, kunin mo na yung sum of squares within. Ilan lang yung formula dyan na kailangan matandaan. Yung sum of squares within, ito. Ang formula ng sum of squares within, laging tatandaan, since within siya, ibig sabihin, per station siya. Within, per station. So sum of squares ng station A, magiging equal siya sa dito, squared, over number ng data sa isang station. Tapos ito, minus yun. Nagets? Ulitin mo siya sa lahat ng stations. Pag nakuha mo na yung sum of squares ng lahat ng station, ipag-add mo, yun na yung lalabas sa SS within or sum of squares within stations. Si sum of squares between stations naman, pag ma-minus mo si total at yung sum of squares ng within. Kaya ganyan. Si DF, total number ng data minus 1, yun yung DF, degree of freedom ng total mo. Sa within naman, is yung degree of freedom mo is total number of data minus number of replicates or number of years dun sa data mo per station. Ito, 4 years lang yung kinonsider natin dito per station. Kaya n minus smaller n. Sa between, smaller n minus 1 lang. Sa MS, between, SS between over DF between, yun na yung sa MS, yun. Basta laging nasa numerator si between, denominator si within. Nagets? Ito lang yung kailangan yung memorize yan.
Stop mo. Share it mo.